Isang nakapangingilabot na krimen ang bumigla at gumulat sa bansang Kazakhstan noong November 2023. Ito ang Saltanat Nakhinova murder case. Siya si Saltanat Nakhinova, 31 years old at isang astrologer. Nilarawan siya ng kanyang kapatid na lalaki bilang mabait, masayahin, patas tumingin sa lahat ng bagay at puno ng pag-asa sa buhay. Meron siyang matapang na panindigan pagdating sa katarungan at hindi siya takot manindigan para sa katotohanan. Mahilig din siya sa fashion kaya naman makikita niyo sa mga larawan niya na para siyang isang modelo at may magandang taste sa pananamit. Mula din siya sa mayamang pamilya sa Kazakhstan. Siya naman si Kwandik Bishambov, 43 years old at isang kilalang tao at matagumpay na negosyante. Naging National Economy Minister din siya ng Kazakhstan sa loob ng 7 buwan noong 2016, kaya naman isa siyang maimpluwensyang tao at madaming koneksyon. Ngunit nakulong siya at noong 2018 ay nasentensyahan siya ng 2 taong pagkakakulong sa kasong bribery o panunukol. Ngunit makalipas lamang isang taon ay nakuwalang sala siya dahil na din sa koneksyon niya sa dating presidente ng Kazakhstan. Samantalang nagkakilala naman sina Saltanat Nakhinova at Kwandik Bishambov sa Instagram at kalaunan ay naging magkasintahan at agad din namang inalok ng kasal ni Kwandik si Saltanat at kanya naman itong tinanggap. Noong December 2022, ginanap ang kanilang maganda at magarbong kasal na dinaluhan ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Akala ng karamihan, pati na din ang kanilang pamilya na perpekto at masaya ang naging pagsasama ng dalawa bilang mag-asawa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay may masamang ugali at gawain ng laking pinakasalan ni Saltanat. Ayon sa ulat, pangatlo na si Saltanat na naging asawa ni Kwandik Bishambov. At noon ngang November 9, 2023, nangyari ang pag-torture at pagpatay kay Saltanat ng kanyang asawa na tumagal sa loob ng 8 oras sa Bo Restaurant sa Almaty na pagmamay-ari ng ina ni Kwandik. Makikita sa surveillance camera sa loob ng restaurant ang paghila sa buhok ni Saltanat ng kanyang asawa hanggang sa mawalan siya ng balanse at napahiga. Doon ay ilang beses siyang sinipa at sinuntok ni Kwandik hanggang sa hinila niya ulit sa buhok si Saltanat at pinasok sa isang VIP lounge. Doon ipinagpatuloy ni Kwandik ang pananakit at pag-atake kay Saltanat kung saan hindi na nakuha ng video ang pangyayari dahil walang surveillance camera sa loob ng VIP lounge. Hindi na siya nakalabas pa ng buhay at nakahandusay na lamang si Saltanat sa sahig sa loob ng 68 hours bago siya natagpuan na wala ng buhay. Si Kwandik Bishambov ay kinasuhan ng pag-torture at pagpatay kay Saltanat Nakhinova. Ngunit itinanggi niya na may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang asawa at nanindigan na siya ay innocent. Nitong March 27, 2024, nagkaroon ng unang pagdinig sa kaso sa korte at 7 sessions ng pagdinig ang naisagawa. At nito lamang April 9, 2024, nagkaroon muli ng paglilitis sa kaso. Ang paglilitis ay ipinalabas sa online kaya naman madami ang nakapanood. Pinakita sa korte ang kuhang footage video sa loob ng restaurant kung saan makikita ang pananakit at pag-atake ni Kwandik kay Saltanat. At dahil doon ay hindi na niya nagawang itanggi pa ang nagawang krimen. Batay sa kanyang salaysay, nagkaroon sila ng pagtatalo sa loob ng restaurant. Ayon sa kanya, siya ay ginalit, minura at itinapon sa toilet ni Saltanat ang binigay niyang alahas dito. Ayon pa sa kanya, wala siyang intensyon na patayin ang kanyang asawa dahil mahal niya si Saltanat at wala siyang nakitang pagmumulupit sa ginawa niya. Hindi naman napigilan ng ina ni Saltanat ang kanyang emosyon at galit na sinabi kay Kwandik, hindi ko man lang nakita ang anak ko, hindi ko man lang siya nagawang ilibing. Kaya paano mo nasabi na walang pagmamalupit sa ginawa mong pananakit sa kanya? Paano mo nasabi yan? Gayong pinapatay mo siya ng mahigit ilang oras. Pinapatay mo siya sa loob ng 8 oras. At kagad namang pumukit ng minister at sinabi sa ina ni Saltanat na pumunta sa kabilang silid. Dahil pagkatapos ng ginawang forensic examination sa loob ng humigit kumulang 40 minutes, ay inilagay ang katawan ni Saltanat sa nakasaradong kabang at nilibing agad ito. Kaya naman, nang ma-interview ng media ang tiyuhin ni Saltanat na dating gobernador ng Pavlodar na si Kairat Nakhinova na may pagdududa siya sa ginawang investigasyon. Ayon sa kanya na yung babaeng naglinis sa bangkay ng kanyang pamangkin ay lumalabas na natakot mula sa kanyang karanasan. Ayon pa sa kanya, ang mga taong ito na ito ang trabaho lalo na ang karamihan sa kanila, nakasama o katulong sa mga naglilinis ng mga katawan ng mga biktima ng domestic violence, ay madami na silang nalinisang mga bangkay at kahit kailan o kahit kanino ay wala pa silang nakitang maraming sugat sa katawan ng biktimang babae. At maliban din sa matinding palo sa ulo na isa sa nakakabagabag na impormasyon sa media reports tungkol sa insidente ay hindi kaagad namatay si Saltanat. Maaaring siya ay tinago muna sa restaurant ng mahabang oras bago tumawag ng ambulansya.
Ayon pa kay Kwandik, makikita naman daw sa video na lumabas ng restaurant si Saltanat at siniguan siya. Sa loob ng 6.5 oras mula 9:30 hanggang 3:30 ay nakinig lamang daw siya dito. At ayon din sa kanya, siya ay nakaranas ng matinding psychological violence. Batay naman sa ginawang forensic examination na ipresenta at ipiniwanag sa korte ng ACT Minister, si Saltanat ay nagtamo ng maraming injury sa katawan, partikular sa bahaging ulo nito. Nagtamo siya ng injury sa utak, maraming pasa, pamamaga at mga pasa sa mukha, pamamuo ng dugo sa ibabang bahagi ng utak at pamamaga sa ibang parte ng utak. May mga tinamo ding gasgas sa leg si Saltanat at nang tinanong ng ACT Minister si Kwandik tungkol doon, ang sagot niya ay nadulas at nahulugan niya sa sahig si Saltanat dahil noong mga oras daw na yun ay nanghihina at halos hindi na makalakad at makatayo si Saltanat. Panastyon din ng ACT Minister si Kwandik na noong oras na makita niya na may sugat sa Saltanat na may habang 2 cm, imbes na tumawag siya ng ambulansya o siya mismo ang magdala sa doktor, ang ginawa niya, kumuha siya ng napkin at yun ang inilagay niya sa sugat ni Saltanat. At ang masakla pa dito, imbes na tumawag ng ambulansya, isang kilala niyang manghuhula ang tinawagan niya. Tinanong niya ito kung magigising pa si Saltanat at sinabi sa kanya ito na tumawag pagkatapos ng 10 minuto at tinawagan ulit niya. Ang sagot daw nito sa kanya ay oo, magigising siya, huwag siyang mag-alala, pagod lang daw si Saltanat. Sa buong darasyon ng paglilitis, wala man lang mababaka sa kanya na pagsisisi sa ginawa niya sa kanyang asawa at puro pagdadahilan ang sinasagot niya sa korte. Isang litrato naman ang ipinakita ng kapatid na lalaki ni Saltanat na si Aitbek Amanjaldi, kung saan ang nasa litrato ay ang kanyang kapatid na may mga pasa sa mukha na sa kanyang personal na opinyon na ang mga pasa na yun ay mula sa maraming suntok. Ayon pa sa kanya, mismo si Saltanat ang nagpadala sa kanya ng litrato at sabi pa niya nito na kinokontrol siya ng kanyang asawa. Hindi siya pinapayagang umalis o pumunta kahit saan o ang kahit magtrabaho para sa sarili niya. Pinagbabawalan din siya na gumamit ng Instagram o ng kahit anong website. Gusto na din anya nito na umalis. At ayon sa report, nangyari ang unang pananakit ni Kwandik kay Saltanat makaraan lamang kanilang kasal. At ipinadala ni Saltanat ang litrato sa kanyang kapatid noong March 20, 2023. Batay sa forensic report, brain trauma ang sanhi ng pagkamatay ni Saltanat Nakhenova. Hindi naman nagbigay ng komento ang pamilya Bishambov tungkol sa nangyaring krimen. Matapos naman ng pagkamatay ni Saltanat, isang malawakang rally ang sinagawa para sa domestic violence, partikular na dito ang kaso ni Saltanat Nakhenova para sa pagbabago hinggil sa batas ukol sa domestic violence. Ayon sa report ng United Nations, nasa 400 ng mga babae sa Kazakhstan ang biktima ng domestic violence at mismong mga asawa o kinakasama nila ang umaabuso sa kanila sa loob lamang ng 1 taon. Dahil ang batas ukol sa domestic violence sa bansang Kazakhstan ay mababa lamang ang parusa o sentensya sa mga akusado na mapapatunay nagkasala sa pang-aabuso sa kanilang mga asawa. Ang ilan pa sa mga kaso ng domestic violence ay hindi nagawang ma-report sa mga otoridad. Dahil na din sa karaniwang malaking problema dala ng kultura o lipunan ng Kazakhstan, ang tinatawag nilang uyat, ang ibig sabihin kahihiyan ng isang babae ang galitin ng nilang asawa ang hindi maging mabuting asawa na kung naabuso man sila bilang isang babae kasalanan nila. Noong April 12, 2024, nilagdaan ng presidente ng Kazakhstan sa President Kassym-Jomart Tokayev ang batas ukol sa domestic violence upang mas paigtingin at maprotektahan ang mga biktima ng domestic violence. Hindi lamang sa Kazakhstan na nagkakaisa at lumalaban para sa hustisya sa brutal ng pagkamatay ni Saltanat Nakhenova. Katulong at kaisa ng pamilya ni Saltanat at ilang mga journalista at aktivista sa Kazakhstan ang isinulong at ipinasang batas na tinawag na Saltanat's Law upang mas paigtingin at higpitan ang parusang ipapataw sa mga akusado na patunay nagkasala sa pang-abuso. Mga kababaihan, lalo na sa bansang Kazakhstan, si Kwandik Bishambov ay maaaring masentensyahan o maparusahan ng mahigit 20 taong pagkakakulong, samantalang ayon sa ilang media reports ay minumungkahi na mapatawan siya ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Ang nangyari kay Saltanat Nakhenova ay isang kalunos-lunos na pangyayari. Siya nawa ay maging simbolo laban sa domestic violence.